Magandang umaga mga kaibigan, mga kapatid. Good morning Mindanao, Philippines. Salamat ng marami sa ating Amang Diyos na isang linggo na naman. Nandito pa rin tayo sa loob ng bahay-sambahan para sumamba sa Kanya at makinig tayo sa mga pag-aaral sa Kanyang mga salita. Mga kaibigan, mga kapatid, ngayon maraming mga tao na sila'y nagsisamba sa araw ng linggo. Kasi mula noong ipatupad ni Father Constantino na ang pagsamba ay gagawin sa araw ng linggo at hindi na Sabado. At iyon ay tinupad sa buong daigdig, sa buong mundo. Kahit yung marami ng mga tao, maraming mga relihiyon na tulad ng Iglesia ni Cristo, araw din ng linggo, ang kanilang mga pagsamba at matindi pa. May araw pa silang Biyernes, may araw pang Sabado, may araw pang Huwebes, at may araw pang Miyerkules. Ganon din ang iba't ibang mga relihiyon, sumusunod sa araw na linggo ang kanilang mga pagsamba. Ang Katoliko, halos lahat ng araw, sumasamba sila. May umaga, may tanghali, may hapon. At yung born again, araw din ng linggo. Yung Pentecostal, araw din ng linggo. Yung Baptist, araw din ng linggo. Marami. Kahit yung Mormons, araw din ng linggo ang kanilang mga pagsamba. Ang hindi nila alam na iyong mga pagsamba na yan ay pinapasukan na sila ng dyablo. Yung nagsisamba ng linggo, hindi nila alam na nandyan na sa kanilang noo ang tatak ng 666. Nasa balikat na nila. Naawa ko sa inyo mga kapatid, mga kaibigan, sapagkat yung mga pagsamba na yan ay hindi ayon sa kalooban ng ating Amang Diyos. Iyon namang ginagawa ng Seventh Adventist, yung si Ellen G. White. Mali din yung mga ginagawa niya. Biro mo, ang pagsamba nila, araw nga ng Sabado, pero from sunrise to sunset, ang ibig pong sabihin, buong araw sila ay sumasamba. Giniba na ng ating Panginoong Hesukristo ang mga pag-aaral na yan, sapagkat walang kabuluhan ang mga pagsamba na yan. Ang kautusan kasi ni Moises noon, kapag nagtupad ka sa pagsamba sa araw ng Sabado, hindi ka magsaing. Iyon ang pinatupad ni Moises noong una. Nung hindi pa siya nakipag-usap sa ating Amang Diyos doon sa bundok ng Sinai. Ano po bang ibig sabihin na walang kabuluhan sa harap ng ating Amang Diyos? Yun po ay hindi tinatanggap
ng ating Amang Diyos ang mga pagsamba na yan? Sapagkat hindi pa po natapos at hindi pa nag-utos ang ating Amang Diyos. Wala pa yung 10 commandments of God. Yun ang totoo. Mga kapatid, kayong lahat na nakarinig at nakakikita sa aking video ngayon, sana po maunawaan ninyo. Ituwid natin ang mga maling mga pag-aaral, mga maling pagtuturo. Ang lahat ng mga reliyon na kumukulikta ng 10% sa kanilang mga membro, yun ay labag sa ating Amang Diyos. Ang mga tao na yan na mga gumagawa ng iba't ibang mga reliyon, ang gusto nila, kasi si Habakuk ang nagsabi nun eh. Anong sabi ni Habakuk? Kayong lahat, gusto niyong angkinin ang buong sanlibutan para lamang sa inyong sariling kagustuhan. Yun ang sabi ni Habakuk. Pero tandaan mo ito. Kayong lahat, si Habakuk magsabi kayong lahat ng mga gumagawa nito ay ihahagis sa dagat-dagatang apoy. Yun nga. Pagdating ng araw ng paghuhukom, ano ang kanilang sasapitin? Ihagi sa dagat-dagatang apoy. Ang ibig sabihin, sila po ay susunugin at susunugin pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaibigan, mga kapatid, kayong nasa malayo, sana po ay makinig kayo sa aking mga sinasabi na ang Amang Diyos ay nag-iisa lang. Siya ang gumagawa ng bawat isa sa atin. Siya ang naglikha ng mundo. At siya po ay nagpapalayo na sa tao dahil po sa sobrang karumihan na ginagawa ng tao. Pero siya po ay mabait, mapagpala, lumikha siya ng isang tao na para maging pamagitan mula sa tao at sa Kanya, na ang pangalan ay Jesucristo. Noong una, tandaan nyo ito. Noong ang mga tao ay nagsisamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga imahe, sa mga ribulto, sino po ba ang hari na nag-uutos na ang sino man na hindi sumasamba sa mga imahe o sa mga ribulto ay kanyang papatayin? Yung iba, ipinakain niya sa mga leon. Ang iba, sinusunog niya. Pinapatay niya. Ang mga anak ng Diyos ay hindi natatakot. Sabi pa na sa mga anak ng Diyos, iisa lamang ang aming sasambahin, ang Amang Diyos, na siya ang may-ari ng aming buhay at lakas. Nagulat talaga si Haring si Herodes. Yung hinulog niya doon sa yungib ng mga leon. Manggutom pa yun ng mga leon. Pero dahil anak siya ng ating Amang Diyos, siya ay hindi kinain
sa mga mababangis na leon. Ang ibig pong sabihin, kapag tapat ka at may takot ka sa Amang Diyos, hindi ka pababayaan ng ating Amang Diyos. Kung halimbawa, dumarating sa iyong buhay ang mga sakuna, darating sa iyong buhay ang mga pagsubok, ang mga paghihirap, tutulungan ka kasi mahal ka ng ating Amang Diyos. At lagi ninyong tandaan, mga kapatid, mga kaibigan, ang Amang Diyos palaging siyang nakatingin sa ating mga ginagawa. Kung ikaw ay gumagawa ng mga kasinungalingan, aanihin mo yan. Kung ikaw ay gumagawa ng mga kasamaan, aanihin mo yan. Sapagkat darating at darating din talaga ang araw ng paghuhukom. Huhukuman ka. Papaano po kayo mahuhukuman? Sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Kung halimbawa, gumawa ka ng kabutihan, pagpapapalain ka ng ating Amang Diyos. Kung ikaw ay gumagawa ng kasinungalingan, huhukuman ka. Isa lang ang aking gustong may pahayag sa inyo. Mahalin niyo ang Amang Diyos higit pa sa iyong sariling buhay. Unahin mo siya bago kayo matulog. Unahin mo siya sa pagtawag bago kayo gumising. Kung ikaw ay nasa lubhang karamdaman, ikaw po ay tutulungan kanya sa iyong mga pag-iisa. Kapag ikaw ay dumadalangin, sasagutin kanya. Yung mga kapighatian nandito, palagi yang nasubukan ng tao, nararanasan ng tao. Isa lang ang aking payo sa inyo. Unahin mo ang ating Amang Diyos sa panahon ng mga pagsamba. Buksan mo ang iyong puso't isipan. Ipapasok mo sa iyong kaloob-looban na mayroong Amang Diyos na siyang gumagabay sa bawat isa sa atin. Yung mga kahirapan, kakambal yun ng ating pamumuhay. Kakambal din yun sa ating mga paglilingkod sa ating Amang Diyos. Hindi mawawala po yun. Pero ang bilang isang ama, hindi niya matitiis ang kanyang mga anak kapag naghihirap na, wala nang makakain. Manalangin ka lang palagi, kapatid, kaibigan. Ang lahat ng iyong mga kapighatian sa Amang Diyos mo, isalig ang lahat. At diringgin ka niya sapagkat ikaw ay anak niya. Kaibigan, kapatid, alam ko na mayroong mga tao nagbabasa pa sila ng banal na aklat.
Pero hindi nila, ini-ignore lang nila ang nakasulat sa Daniel 12:4. At alam ko nalalaman din nila, nabasa din nila ang nakasulat sa Daniel 5:6 na darating talaga doon sa malayo, sa layong silanganan, na ang dagat ay hinahambalos sa 4 na malalakas na hangin. Ini-ignore lang po nila yan. Kaibigan, kapatid, narito na, nandito na, isinilang na ang The Holy Quadrilogy Religion Incorporated. Ang ibig sabihin po ng dagat hinahambalos sa 4 na malalakas na hangin. Ang dagat po ay mga tao, sapagkat kapag walang tubig, walang dagat, walang buhay, patay ang tao. Ang Holy Quadrilogy, ang 4 na malalakas na hangin, Jehovah, Jireh, Jesus Christ, iyon po ang ibig sabihin. Nakita na nung una pa ni Daniel at nakita din ni propitang si Isaias. Ang sabi ni propitang si Isaias, nakita ko doon sa halayong silangan na may isang taong titindig at magtuturo sa mga salita ng ating Amang Diyos. Saan dako? Ang tinatawag na Land of Promise, ang Mindanao. Dito sa Mindanao, naitayo ang Holy Quadrilogy Religion Incorporated. Kaibigan ng kapatid, habang kayo ay may buhay at lakas pa, sa araw ng Sabado, sa araw ng mga pagsamba, tumalima kayo sa akin, pakinggan ninyo ako, sapagkat ito ang totoo na mayroon isa lamang pong Amang Diyos na makapangyarihan higit sa lahat. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mahalin niyo ang ating Amang Diyos higit pa sa iyong buhay. Matagal na po tinalikuran ng ating Amang Diyos ang tao dahil po sa sobrang kasamaan na ginagawa ng tao. Pero siya po ay mabait, siya po ay makapangyarihan, siya po ay nagmamahal sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga anak. Nagpadala po ang ating Amang Diyos ng isang tao, isang anak niya na ang pangalan ay Jesucristo, para siya po ang mamamagitan mula sa tao at sa ating Amang Diyos. Kaya kailan ka pa magbago, kaibigan, kapatid? Sumunod ka na sa lahat ng mga tinuturo ko sa inyo. Hanggang dito na lamang po, tumayo tayo at tayo po ay manalangin sa ating Amang Diyos.